Sapat na ang pagpapanggap, Diego. Nakita ko ang tunay mong anyo sa ilalim ng buwan. Ang mga matang masyadong maraming nakikita ay dapat lamang mabulag ng takot, Isko. Hindi ko hahayaang makuha mo siya kahit pa ubusin mo ang bawat patak ng aking dugo. Hindi dugo ang kailangan ko sa'yo, Tanda. Kukunin ko ang tanging paraan mo para humingi ng saklolo. Halong, bakit tila humihinto ang mundo? Bakit ang lamig ng aking lalamunan? Huwag kang mag-alala. Oh. Ititira kitang buhay upang maging isang buhay na statwa ng aking tagumpay. Mga katakip silim, naniniwala ba kayo na ang pagtulong sa kapwa ay laging may magandang kapalit? O baka naman ang mismong kabutihan mo ang magiging pain para sa mga nilalang na matagal nang naghihintay sa dilim? Paano kung ang mismong taong akala mong tagapagligtas mo ay siya palang magtutulak sa'yo sa kapahamakan? Kapag dumating na ang oras ng paniningil, anong pipiliin mo? Ang itakas ang sarili mo at iwan ang baryong nagtitiwala sa'yo? O ang ihandog ang isang bagay na importante sa'yo para sa kabutihan ng mas nakararami? Kung gusto niyong malaman kung anong lagim ang natuklasan ko sa bundok at kung paano ko hinarap ang mga ito, pakinggan po ninyo ang kwentong ito hanggang dulo. Good day po, Miss Anne, at sa lahat ng solid takip silim listeners saan man sa mundo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Lakan, 30 years old. Isa po akong doktor sa Maynila pero nagmula sa isang pamilya ng mga albularyo sa probinsya. Nangyari po ang kwentong ito noong huling bahagi ng taong 2022. Noong bumalik ako sa aming baryo para maglingkod naman sa aking mga kabaryo bilang advocacy ng aking propesyon. Noong mga panahong yun, puno ako ng bilib sa siyensya. Akala ko sapat ng stethoscope at mga antibiotic para magligtas ng buhay. Tumakas ako sa ingay ng syudad para hanapin ang katahimikan sa paanan ng bundok. Pero hindi ko inakala na sa bundok na yon, ang mga pasyenteng tatawag sa akin ay hindi humihingi ng gamot, kundi humihingi ng buhay. Ito ang kwento ng aking pagbabalik na muntik ng maging huli kong hininga. Mahigit isang dekada na rin simula nung umalis ako sa aming baryo. Dito sa Maynila, walang gabi na tahimik. Sobrang ingay ng mga sasakyan, kaliwat kanan ng hiyawan ng mga tao at kahit madaling araw na ay maliwanag pa rin dahil sa mga ilaw sa kalsada. Malayo ito sa amoy ng bundok at sa nakakatakot na pakiramdam kapag nakatingin doon. Kaka-graduate ko lang ng high school noon habang namamasukan ako bilang working student sa isang kamag-anak namin. Isang gabi habang nakaupo ako sa maliit kong kama, hawak-hawak ko ang enrollment form ko para sa kolehiyo. Pangarap ko talagang maging doktor at ang papel na ito ang susi ko. Pero bago ko pirmahan, alam kong kailangan ko munang kausapin ang lola ko. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko sa ibabaw ng mesa at kahit hindi ko tingnan, alam kong si Lola Sora ang tumatawag. Hello, Lola Sora! Naririnig niyo po ba ako? Kumusta pong lagay niyo dyan sa baryo? Lakan, apo. Bakit gising ka pa ng ganitong oras? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag kang masyadong maglalabas kapag madilim na ang langit? Kahit dyan sa Maynila, ang hangin ay may dala pa ring mata. Sabihin mo sa akin, Lakan, kompleto na ba ang mga gamit mo para sa graduation? Opo, Lola Sora. Maayos na po ang lahat. Pero kailangan ko din po kayong kausapin dahil may kailangan akong pirmahan na form para sa pasukan. Nakapag-desisyon na po ako. Mag-i-enroll po ako sa medisina. Gusto ko pong maging isang manggagamot. Gusto kong bumalik dyan sa baryo pagkatapos ko para ako nang tumingin sa mga kababaryo natin. Hindi na silang kailangang maglakbay ng malayo para lang makakita ng doktor. Hindi maaari, Lakan. Hindi mo pwedeng kunin ang kursong yan. Sinabihan na kita noon pa ba, kumuha ka ng kahit anong trabaho riyan sa lungsod. Maging accountant ka, maging guro ka, o kahit magsilbi ka na lang muna riyan sa mga kamag-anak natin. Pero huwag ang panggagamot. Huwag mong hahawakan ng sinig na yan, Lakan.
Pero bakit to? Ano po bang kinakatakutan ninyo? Kayo ang nagturo sa akin na ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay ang makatulong sa kapwa. Nakita ko kayo buong buhay ko na nanggagamot ng mga tao sa baryo. Bakit kapag ako nanggagawa sa paraang mas makabago at mas ligtas, bigla kayong tututol? Natatakot ba kayo na baka wala nang maniwala sa mga orasyon ninyo kapag may dalang tunay na medisina ang apo ninyo? Hindi ito tungkol sa akin, Lakan. Tungkol ito sa iyo. Hindi mo na iintindihan ang kasaysayan ng pamilya natin. Ang panggagamot sa baryo ay hindi lang basta pag-aaral ng mga libro. May mga bagay na hindi nakasulat sa medisina ng tao. Kapag binuksan mo ang pinto ng pagiging manggagamot, tinatawag mo ang atensyon ng mga nilalang na matagal ko nang pinatatahimik. Ang tinig mo, Lakan, ang boses mo, yan ang pinaka-iniingatan ko para sa'yo. Lola, aswang na naman ba? Ilang taon na akong wala riyan. At hanggang ngayon, ayan pa rin ang naririnig ko sa inyo. Medicine ang kukunin ko dahil gusto kong mailigtas ang mga batang namamatay sa atin. Dahil lang sa simpleng lagnat. Gusto kong maging katuwang ni Lolo Isko kapag mahina ng baga niya. Hindi ako titigil dahil lang sa mga kwentong panakot ninyo sa gabi. Lakan, pakiusap. Makinig ka sa lola mo. May alok na ang kamag-anak mo riyan, hindi ba? Sabi nila pag-aaralin ka nila ng business basta't manilbihan ka sa kanila. Tanggapin mo na yun. Manatili ka riyan sa Maynila. Kalimutan mo ang baryo. Huwag kang babalik dito para maging manggagamot. Dahil ang bawat salitang bibitawan mo para magpagaling ay magsisilbing imbitasyon sa kanila. Hindi po, Lola. Mag-i-enroll po ako bukas at babalik ako riyan bitbit ang aking diploma at ang aking stethoscope. Ipapakita ko sa inyo na ang siyensya ay mas malakas kaysa anumang sumpa na sinasabi ninyo. Panggagamot ang tadhana ko at hindi niyo ako mapipigilan. Nanatili akong nakaupo sa dilim matapos ang tawag na yon. Ang mga salita ni Lola Sora ay tila mga aninong pilit na kumakapit sa aking lalamunan. Bakit ang sarili kong lola ang humaharang sa pangarap kong makatulong? Tumingin ako sa aking mga kamay, malinis, bata at puno ng pangarap. Ito ang mga kamay na magliligtas sa aming baryo. Sa isip ko, binuo ko ang aking kinabukasan. Halos isang dekadang pag-aaral, board exams, at ang pagbabalik sa baryo bilang si Dr. Lakan. Ngunit sa gitna ng aking determinasyon, isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa aking leeg. Isang lamig na hindi nanggagaling sa bentilador. Tila ba may isang hininga na dumaan sa aking tenga. May dalang mahinang sipol na hindi ko maipaliwanag. Ipinikit ko ang aking mga mata at pilit kong inisip na ito ay bunga lamang ng puyat at pagod. Ngunit sa ilalim ng ingay ng Maynila, narinig kong isang mahinang echo ng boses ni Lola Sora. Isang babala na magpapatuloy sa aking mga panaginip. Ilang taon na rin ang nakalipas simula nung nag-start akong mag-aral ng medicine. Halos sa library na ako nakatira. Puro libro tungkol sa katawan ng tao at mga gamot ang kaharap ko araw-araw. Pero sa dami ng binabasa ko, hindi ko akalain na makakahanap ako ng inspirasyon sa tapat mismo ng table ko. Doon ko nakilala si Mayumi. Nursing student siya at talagang seryoso rin sa pag-aaral. Sa tuwing nagre-review kami sa gabi, doon kami nakabuo ng pangako sa isa't isa. Pangakong hindi lang para sa career naming dalawa, kundi para sa baryo namin na matagal ko nang hindi nababalikan. Mayumi, tignan mo itong case study tungkol sa maternal health sa mga liblib na probinsya. Sinasabi rito na marami pa ring pamilya ang hindi nagpupunta sa ospital dahil sa takot sa modernong kagamitan. Parang baryo lang, doon mas pinaniniwalaan pang usok ng insenso kaysa sa stethoscope eh. Pero kapag nandun na ako, babaguhin ko yon. Ipapakita ko sa kanila na ang pagturok ng bakuna ay hindi gawa ng masamang espiritu. Baryo, sa bawat kwento mo, Lakan, parang nararamdaman ko ng lamig ng hamog sa bundok. Hindi ko alam kung bakit, pero pakaramdam ko may naghihintay sa atin doon. Alam mo, seryoso, pangako. Pagkatapos ng board exam, sasama ako sa iyo. Hindi ko hahayaang mag-isa kang lumaban sa mga lumang paniniwala sa inyo. Pagtutulungan tayo. Kung kailangan maglakad tayo ng ilang kilometro para lang makarating sa malalayong lugar, gagawin natin. Sigurado ka ba, Mayumi? Ang lola ko si Lola Sora. Hindi siya madaling kausap.
Minsan, ang mga babala niya ay parang mga bugtong na nakakatakot. Baka mabigla ka sa katahimikan ng gabi sa amin. Makahanapin mong ingay at liwanag ng Maynila. Hanggat naririnig ko ang boses mo, Lakan, wala na akong hahanapin pang iba. Yun ang pinanghahawakan ko, ang pangarap nating magkasama. Hindi tayo mag-aaral ng ilang taon para lang matakot sa mga kwentong matatanda. Magiging nurse tayo. Magiging tinig tayo ng mga taong matagal lang nananahimik sa sakit. Wala lang makakapigil sa atin, Lakan. Kahit anong bundok pa. Maraming salamat, Mayumi. Yan ang kailangan kong marinig. Sa bawat pagod ko rito, iniisip ko lang ang araw na magkasama nating bubuksan ang klinik natin sa paanan ng bundok. Ipapakita natin sa kanila na ang medisina ay hindi sumpa, kundi pag-asa. Pag-uwi ko sa aking tinutuluyan, bit-bit ko ang kagalakan ng pangako ni Mayumi. Ngunit ang saya na yon ay tila isang bula na agad pumutok nang makita ko ang pangalan ni Lola Sora sa aking screen. Matagal na kaming hindi nagkakasundo, ngunit hindi siya tumitigil sa pagpapadala ng mga babala. Kinuha ko ang aking cellphone, huminga ng malalim at sinagot ang tawag. Hindi ko na siya hahayaang makapagsalita. Ibabalita ko na sa kanya ang aming plano ni Mayumi. Hello, Lola Sora. Bakit po kayo napatawag? Gabi na po. Pero may gusto rin po akong sabihin sa'yo. Tamang-tama tumawag kayo. Hindi na po ninyo ako mapipigilan. Nakapag-apply na po ako para sa internship. At may kasama na po ako. Isang nursing student na handang magsakripisyo para sa baryo. Si Mayumi po ang pangalan niya. Kasama? Lakan, hindi mo alam ang bigat ng salitang yan. Sinabi ko na sa iyo, manatili kang mag-istaryan sa lungsod. Bakit ka nagdala ng ibang puso sa isang landas na punong-puno ng gutom na mga anino? Gutom na anino? Ano bang sinasabi mo, Lola? Nurse si Mayumi. Marunong siyang mag-ingat. Bakit ba lagi mo nalang pinag-iisipan ng masama ang lahat? Masama bang magatid ako ng tulong sa baryo natin? Bakit ba ayaw niyo ako maging masaya sa gusto ko? Hindi ito tungkol sa saya, Lakan. Tungkol ito sa hininga. Ang bawat salitang binibitawan mo riyan sa lungsod ay lumilipad patungo rito. At bawat pangako mo ay may katapat na nakikinig sa dilim. Pakiusap, Apo, huwag mo siyang isama. Ang mga taong walang kinalaman sa ating dugo ay ang unang kinakain ng katahimikan. Kapag idinawit mo siya sa pangarap mo, idinawit mo na rin siya sa isang utang na hindi niya kayang bayaran. Utang? Kanino? Wala kaming utang, Lola. Nag-aaral kaming mabuti. Huwag ninyo kaming takutin sa mga salitang yan. Sasama si Mayumi sa akin at wala kayong magagawa para pigilan kami. May mga bagay na hindi nakasulat sa libro mo, Lakan. Ang tinig na pinakamalapit sa puso mo. Yan ang unang kukunin ng hangin kapag tumambak kayo sa bundok. Huwag mong sabihin hindi kita binabalaan. Kapag ang boses niya ay naging kasing lamig na ng gabi, huwag kang titingin sa akin para sa lunas. Dahil ang tadhana ay hindi nanggagamot, naniningil ito. Mag-isip ka, Lakan, habang ligtas pa ang katipan mo. Huwag mo siyang dalhin dito. Itigil nyo na yan, Lola. Magtatapos kami ng medisina at maglilingkod kami dyan. Nanatili akong nakatayo ron kahit tapos na ang tawag. Parang tinik na bumaon sa isipan ko ang mga salitang sinabi niya sa akin, lalo na ang tinig daw ang pinakamalapit sa puso ko. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin doon. Napapaisip din ako kung bakit kailangang madawit ni Mayumi sa isang bagay na wala naman siyang kinalaman. Pilit kong siniksik sa utak ko na dala lang yon ng katandaan ni Lola o baka ayaw niya lang talaga na may ibang pumasok na manggagamot sa teritoryo niya. Napatingin na lang ako sa larawan namin ni Mayumi na nakapatong sa mesa. Pumasok sa utak ko ang maganda niyang ngiti at boses. Isinumpa ko nung gabing yon na kahit ano pang misteryo ang meron sa baryo, hindi ko hahayaang mawala ang boses kong nagbibigay sa akin ng lakas na tumindig para sa alam kong tama. Pero sa kabilang banda, muling rumihistro sa alaala ko ang sipol na narinig ko mula sa kabilang linya. Para bang galing sa isang nilalang na nakikinig sa usapan namin ni Lola at naghihintay sa pagbabalik ko. Ang
ang dilim sa aming baryo ay hindi katulad ng dilim sa Maynila. Doon, may mga ilaw sa kalsada na nagbibigay ng huwad na seguridad. Pero dito sa paanan ng bundok, ang dilim ay tila may sariling buhay. Mabigat, malamig, at tila nakatingin sa'yo. Ilang buwan na mula nang makapasa kami ni Mayumi sa board at nakapagtrabaho sa Maynila, minadali namin ang makalipat sa aking lugar para dito naman manilbihan. Kakagaling ko lang sa pag-aayos ng aking gamit para sa aking medical mission bukas, pero hindi ako mapakali. Mula sa kabilang silid naririnig ko ang mahinang bulungan ni na Lola Sora at Lolo Isko. Akala ko ay tungkol lamang sa mga lumang orasyon ang pinag-uusapan nila, ngunit may kakaibang mensahe ito. Huwag kang maingay, Isko. Abala si Lakan. Kanina pa siya abala sa pag-aayos ng kanyang mga eramyenta. At si Mayubi ay malalim na ang tulog sa pagod sa pag-aasiste ng mga batang may karakter. Sora, tumatawag na sila. Naririnig mo ba mula sa taas? Hindi na yan hangin. Alam ko, ilang gabi na ang nakalilipas simula ng mag-ibang ihip ng hangin mula sa bundok. Nararamdaman ko ang pangikinig ng aking mga bote ng langis. Ang mga nilalang sa bundok, hindi na sila makapaghintay. Gutom na sila, Sora. Ang kailangan nila para sa ritual. Huwag mong ituloy. Maawa ka sa apo mo. Walang puwang ang awa sa kasunduang ito, Isko. Nakataya ang katahimikan ng buong bari. Isang sakripisyo para sa kaligtasan ng marami. Yun ang tadhana. At yun ang tungkulin na kailangang harapin. Napahinto ako sa likod ng pintuan. Pakiramdam ko ay binuhusan ako ng malamig na tubig. Ang lola ko, ang kaisa-isang pamilyang natitira sa akin, ang taong nagturo sa akin ng panggagamot, ay may binabanggit na tila ba isang tupa na nakatakdang ialay. Sino ba talaga ang mga nilalang na binabanggit nila? Pilit kong sinasabi sa aking sarili na baka dala lang ito ng kanilang katandaan. Pero ang bigat sa aking dibdib ay hindi kayang ipaliwanag ng anumang medical diagnosis. Naging mabait naman ang aking lola sa aking napangasawa, ngunit may matindi akong kaba na palaging nararamdaman sa tuwing tinititigan niya si Mayumi. Hindi ako nakatulog. Sa halip na magpahinga, pinili kong maglinis ng aming klinik. Dito, napapalibutan ako ng amoy ng luma at bagong paraan ng panggagamot. May mga bote ng alkohol at antibiotics sa itaas at may mga tuyong ugat at langis sa ilalim. Ang dalawang mundo na pilit kong pinag-iisa. Bilang doktor, naniniwala ako sa siyensya, pero bilang apo ni Lola Sora, hindi ko maiiwasang maniwala na meron ding bisa ang orasyon sa aming lugar. Habang nagdidikdik ako ng luya at uling, pilit kong iwinawaksi ang mga narinig ko kagabi. Pero habang hawak ko ang uling, tila may nagbago sa paligid. Ang ningas ng aking kandila ay biglang naging asul. Isang kakaibang lamig ang gumapang sa aking leeg, na tila may malamig na daliring humahaplos sa aking balat. Lakan! Tulungan mo ko! Ang apo ko! Ang apo ko! Kapitan Berto, anong nangyari? Bakit ho kayo sumisigaw ng ganitong oras? Maupo muna kayo. Kukunan ko siya ng vitals. Wala nang oras para niyan, Lakan. Tingnan mo! Tingnan mo! Ang sanggol! Tingnan mo! Iga niyo yung sanggol sa aking lamesa. Bakit ang bata ay dilat ang mga mata pero hindi kumukurap? Wala ring lumalabas na tunog sa bibig nito. Hirap na hirap din siyang huminga. Diyos ko, ano ito? Hindi ito karaniwang infection. Sa maputing leeg ng sanggol, malinaw na makikita ang mga itim na pasa. Mga markang hugis daliri na tila sumakal sa kanya. Pero hindi para patayin, kundi para pigain.
Ang lalamunan ng bata ay may maliliit na bitak na tila hasang at may lumalabas na malapot at itim na likido. Itemising galag mo kami kanina lagana. Apo, wala ng boses ang mata. Sinubukan namin patawanin at sinubukan din namin payakin. Pero wala. Isang itim na dumi lang ang lumabas sa bibig niya. Marikado siya lagana. Minarikada siya ng mga manturalit. Tapitan, kumain mo kayo. Baka may nakailan nila ng kalason. May allergic reaction. Subukan ko linisin ang dalamunin niya. Hindi ito naradaan sa ladies lakan. Hiya lang ang sinasabi ni Lolo Buis ko. Kapag ganyan ang baraga, inuwa na nila ang tinig para sa bundok. Sabi ni Lola Sura, ikaw lang daw ang makakabawi dito. Nang agimat po ang tangi pagtasa namin. Kaya mo ba lakad? Kaya mo bumbawi na boses ng apoho? Tumingin ako sa bata, pagkatapos ay sa aking mga kamay. Dito pumasok ang aking unang malaking problema. Ang doktor sa loob ko ay nagsasabing kailangan ko itong dalhin sa ospital sa bayan. Pero ang albularyong kinalakihan ko ay alam na walang ospital ang makakagamot sa markang ito. Sa labas narinig ko ang isang mahabang huni mula sa bundok. Isang tunog na tila tumatawa at nanunuya. Ang tanong lagad na nabuo sa isip ko, kaya ko nga ba? Lumabas ako para kumuha ng sariwang tubig. Pero sa tapat ng klinik, nakatayo si Lolo Isko. Nakatingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at babala. Lakan, hamba ka, pain, huwag kang bibigay, huwag kang pupunta doon. Pwedeng babayaan ang sanggol na isko. Doktor ako, manggagamot ako. Kahit ano pang tawag niyo sa sakit na yan, gagawin kong lahat para mailigtas ang bata. Kung ganon, maghanda ka. Ang boses mo ang susunod na. Iniwan ako ni Lolo Isko na nakatayo sa dilim. Ang hangin mula sa bundok ay tila humahalik sa aking lalamunan. Malanig at malansa. Ngayon wala na akong duda. Nagsisimula na ang kung anumang plano nila. At ang boses na ginagamit ko ngayon para magsalita ay baka huling beses ko na itong marinig ng buo. Lumipas ang magdamag na tila isang mahabang bangungot. Hindi ko iniwan ang sanggol sa aking klinik hanggang magumaga. Sinubukan kong gamitin ang lahat ng alam ko. Nilinis ko ang kanyang lalamunan ng antiseptic. Chinek ko ang kanyang oxygen saturation. At sinubukan ko ring bigyan siya ng nebulizer para lumuwag ang kanyang pansinga. Pero walang nangyari. Ang itim na likido sa kanyang lalamunan ay tina may sariling buhay. Sa tuwing nilinisin ko ito, mapilis itong bumabalik. Tila isang laso na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang baga. Habang sinusulat ko ang aking mga obserbasyon, naramdaman kong bigat ng aking mga mata. Ngunit bago pa ako makaidli, muling bumukas ang pinto ng aking klinik. Hindi lang si Kapitan Berto ang pumasok. Laron, tulungan mo sila.
Nagyari di sa kanila nangyari sa apo ko. Hindi lang sa walang balay nangyayari ito, kundi kahit sa mga matatanda, dalaga at mga bata. Lahat sila ay may pareho sakit. Di lahat ang mga bata, tuyot ang mga balat at ang walang boses. Kanina madaling araw, isa-isa nagising ang mga pamilya nila na ganito na ang itsura. Kahit kurap, wala. Tila ba ninakaw ang kanila mga kaluluwa habang natutulog sila? Kapitan, anito? Bakit nangyayari ito? Itabing sila rito. Kailangan ko silang i-examine isa-isa. Kapitan, kailangan natin tumawag sa Municipal Health Office. Maaaring ito ay isang uri ng neurological virus o outbreak. Hindi natin pwede hayaan kumalat na ito. Tumawag dakulangan. Pero sabi nila wala silang kabulay sa may papadala dahil sa landslide sa kalsada palabas ng baryo. At tayo lang ang nabito. Sabi ng mga taga-baryo, ito na raw ang parusa ng bundok. Sinasabi nila na dahil bumalik rito, nagising ang mga manduralit. Itigil ninyong ganyang pananalita, Kapitan. Ang pagbabalik ko ay walang kinalaman sa sakit na ito. Doktor ako at narito ako para tumulong. Tingnan ninyong lalamunan ng matandang ito. In-examine ko siya. Yayan ang sanggol, may mga itim na pasarin siya sa leeg. Maka ng mga daliri na tila umahok ng maipit. Ang kanyang dila ay parang nanunuyok at ang kanyang lalamunan ay puno ng mga bitak na naglalabas ng malapot na itim na likido. Kaya kailangan na silang madalagan sa malaking ospital. Nakikita ba balakana? Kinasabi ng Luis ko, bawat gabi ay may isang boses na aakyat sa bundok. At kapag nauubos na ang boses ng mga tao rito, ang boses mo na ang susunod. Hindi ako naniniwala sa ganyan hanggat hindi ko nakikita ang kalaban. Kapitan, kung ang bundok ang dahilan, doon ako pupunta. Pero hindi bilang biktima, kundi bilang manggagamot na tatapos sa peste na ito. Ito na ang katotohanan kailangan kong harapin. Hindi ito basta sakit. Ito ay isang sistematikong pagnanakaw ng buhay. At ang dahilan, ang mga manduralit na pinamumunuan daw ni Drago. Matapos kong bigyan ng panandali ang Luna sa mga pasyente, mga gamot na alam kong pampakalma lamang. Muwi ako sa aming bahay. Kailangan kong makausap si Lola Sora. Pero sa pagpasok ko sa bahay, sinalubong ako ni Mayumi. Ang kanyang mga mata ay mamula-mula, halatang galing sa iyak. Hawak niya ang kanyang leeg, tila ba tinitiyak na nandoon pa ang kanyang boses. Lahanek, kung narinig kong nangyayari sa baryo, totoo ba? Totoo bang marami niya mawalan ng boses? Oo, Mayumi. Pero gumugalala, gagawin ko ng paraan. Mag-iingat tayo. Manatili ka lang dito sa loob ng bahay kasama si Lola Sora. Hindi ko naiintindihan kan. Kagabi, habang natutulog ako, may narinig ako. May bububulong sa labas ng bintana natin. Boses mo yun lahan. Inatawa po ako. Sinasabi mo lumabas ako dahil may ipapakita ka sa akin sa paanan ng bundo. Putik na ako lumabas po, hindi lang ako napigilan ni Lola Sora. Ano? Boses ko? Muyumi. Buong gabi akong nasa klinik. Di ako umuwi kagabi. Inang nakakatakot lakan. Kinakayan yung boses mo. Sabi ni Lola, ang mga mandural daw ay nagnanakaw ng boses para mandinlang. At ang boses mo, yun ang pinakamakapangyarihan dahil ikaw ang manggadamot. Kapag nakuha nilang boses mo, wala na kaming matatakbuhan dahil iisipin namin ikaw ang tumatawag sa amin. Patawarin mo ako, Mayumi. Hindi ko halain na aabot sa ganito. Pero kailangan kong kumiyos. Ang mga taga-baryo ay umasa sa akin. Kung hindi ko ito matitigil, pati ikaw ay mawawalan ng titig. Hindi ko hayaan mangyari yon. Niyakap ko ng mahigpit si Mayumi. Dito ko naramdaman ang tunay na bigat ng aking tungkulin. Ang paharap naming magkaroon ng payapang buhay sa probinsya ay unti-unting naglalaho. Sa puntong ito, hindi na lang ito tungkol sa mga pasyente, tungkol na ito sa kaligtasan ng babaeng mahal ko. Ang aming relasyon ay nabahira na ng takot. Isang takot na baka sa susunod ay hindi na niya ko makausap.
Pumasok ako sa silid ni Lola Sora. Nadatnan ko siyang naghahanda ng maitim na insenso. Ang amoy ng kanyang silid ay mas naging matapang. Amoy ng asoge at tuyong sini. Tiningnan niya ako ng malalim. Ang kanyang mga mata ay tila nakakakita ng mga anino sa aking likuran. Lola Sora, kumakalat ang sakit. Mahigit 5 nang dinala sa klinik kanina lang. At si Mayumi, muntik niya siyang maakit ng mga boses kagabi. Ano bang dapat kong gawin? Sabihin niyo sa akin na kailangan kong malaman tungkol kay Drago. Si Drago ay hindi lang basta suwanglak. Siya ang pinuno ng mga Maturadi. Ang kanyang lalamunan ay uhaw sa boses ng mga taong may banal na tungkol. Nung bata ka pa, binala na ako ni Lolo Isko. Pero pinili kong itago ka sa Maynila. Ngayong bubalik ka na, ang amoy mo ay tila isang piging para sa kanila. Hindi ako bagay, Lola. Doktor ako. Sabihin niyo sa akin, paano sila pipigilan? Ano kahinaan nila? Ang mga Mandorali ay takot sa usok na may halong sini at asuk. Pero barandali ang lamag yun. Ang kailangan po ay umakyat sa paanan ng bundok at maglagay ng mga bitag na insenso sa 4 na sulok ng baryo. Ito ang magsisilbing bakod para hindi sila makababa ng tuluyan. Pero mag-ingat ka, Lakrat. Kapag nandun ka na, huwag kang sasagot sa anumang boses na maririnig mo. Kahit boses ko, kahit boses ni Mayumi, gagawin ka ito. Pero kailangan kong malaman, bakit naging ganun ang boses ni Lola Isko? Ano nangyari sa kanya noon? Ay, si Isko ay dating albularyo laka. Tulad mo matapang din siya. Sinubukan niyang harapin si Drago dahil mag-isa para iligtas ang kanyang asawa. Pero natalo siya. Niyakaw ni Drago ang kanyang boses at iniwan siyang buhay para maging babala sa lahat. Ang boses na naririnig mo sa bundok na iyo, ang ilan doon ay boses ni Isko mula sa kanyang kabataan. Ang katotohanan yun ay tila isang sampal sa akin. Si Lolo Isko na palaging dalanakot sa akin ay biktima rin pala ng sariling ang katapangan. Ang kanyang babala ay hindi pananakot, kundi isang huling hiling na huwag akong maging katulad niya. Kinuha ko ang mga bitag na insenso at ang aking medical bag. Habang papalapit ako sa paanan ng bundok, ang sikat ng hapon ay tila naglalaho ng mas mabilis. Ang mga puno rito ay tila mga higanteng nakatitig sa akin. Ang kanilang mga sana ay parang mga daliri na handang sumunggab. Sinimulan kong itirik ang mga bitag na insenso sa unang sulok ng baryo. Habang sinisindihan ko ang mga ito, ang usok ay naging makapal at kulay ube. Isang amoy na tila nanununtok sa aking ilong. Sana'y sapat na ito. Sana'y tumigil na mapagdurap nila sa mga tao. Look, tulugin mo ako. Tantirito ako sa loob ng kuweba. Look, pakiusa. Mayumi, ikaw ba yan? Nasaan ka? Magpakita ka. Napakalamig ng boses mo, mahal ko. Pero bakit matinding ka bang nararamdaman ko? Hindi. Ilusyon. Hindi ko yan. Hindi yan si Mayumi. Kasama ni si Lola sa bahay. Hindi yan si Mayumi. Huwag kayong sasagot lahat. Huwag kayong sasagot. Lava, ang mga pasyente sa Grade A. Namamatay na sila. Bumalik ka rito lahat. Kailangan ka namin. Babalikan ko mga pasyente ko at pamilya ko. At hindi mo ako malilinzang. Muli kong nakita ang itim na marka sa leeg ng sanggol sa aking isipan. Ang mga boses na ito ay hindi humihingi ng tulong. Sila ay humihingi ng aking tinig. Ipinagpatuloy ko ang paglalagay ng mga insenso. Pilit pong tinatakpan ang aking mga tainga. Lahat, wow, papinggan, kakbo, balik.
Nakita ko si Lolo Isko sa likod ng isang malaking puno. Itinuro niya ang daan pabalik sa baryo. Ang kanyang mga mata ay nangilisik. Tila ba sinasabi niyang ang mga insenso ko ay panandalian lamang. Sumunod ako sa kanya. Tumatakbo palayo sa paanan ng bundok habang ang mga boses ay patuloy na tumatawag sa aking pangalan. Pagbalik ko sa klinik, hinihingal ako at basang-basa ng pawis. Ang mga pasyente ay naroon pa rin, nananatiling tahimik at dilat. Pero may napansin akong kakaiba. Ang usok mula sa aking mga insenso sa labas ay tila humahalo sa itim na likido na lumalabas sa kanilang bibig. Ang mga bitak sa kanilang lalamunan ay tila dahan-dahang nagsasara. Isang panandali ang ginhawa, isang pagkapanalo na akala ko ay simula na ng lunas. Lakala, tambalata ho. Nagsisimula na sila gumalaw. Ang apo ko, nakapikit na siya at parang natutulog ng mahimbing. Salamat lakana. Ang mga insensyo gumana siguro na kapitan. Siguro hinahitaboy natin sila. Parang simpleng reaksyon lang ito sa kemikal ng angasolgi at sili. Naniniwala ako na nailigtas ko na sila. Naniniwala ako na ang aking plano ay nagtagumpay. Pero habang nakatingin ako sa labas ng bintana, nakita ko ang isang anino na nakatayo sa tuktok ng bundok. Isang anino na tila tumatawa ng walang tunog. Doon ko napagtanto ang malaking pagdahamani ko. Ang mga insenso ay hindi nagtaboy sa kanila. Ito ay nagsilbi lamang na pampalambot sa lalamunan ng mga biktima para sa mas malaking pagdurap na magkakanap. Ang hinala ko na simpleng peste lang ang mga manduralit ay isang maling akala na maaring magresulta ng pagkawala ng lahat. Matapos ang nakakapagod na araw sa klinik, bumalik ako sa bahay na bitbit ang huwad na kapanatagan. Ang akala ko ay sapat na ang aking mga bitag na insenso para protektahan ang baryo. Sa kusina, natagpuan ko si Mayumi na nagluluto ng hapunan. Ang dilaw na liwanag mula sa gasera ay nagbibigay ng malambot na anino sa kanyang mukha. Pero kahit sa ganda ng kanyang anyo, ramdam ko ang tensyon sa kanyang bawat galaw. Ito ang mga sandali na pilit kong ninanakaw mula sa panganib. Isang pagkakataong maging normal na mag-asawa muli, malayo sa mga markang itim at mga boses na nagnanakaw ng tinik. Pero habang pinagmamasdan ko siya, napansin kong isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang maliit na bote ng asoge at mga kakaibang ugat na nakatago sa ilalim ng kanyang apron. Mukhang masarap ang niluluto mo, Mayumi. Amoy luya at bawang. Pinapaalala nito sa akin yung unang gabi natin sa Manila pagkatapos ng board exams. Lakan, kanini ko pa ba dyan? Nagulat naman ako sa iyo. Oo, paborito mo to, di ba? Tinolang manok na maraming madunggay para lumakas ang katawan mo. Mukhang hindi ka na natutulog simula nang tumatay mga pasyente ni Kapitan Berto. Hindi ako pwedeng mapagod, Mayumi. Maraming kumasa sa akin. Pero ikaw, bakit tila mas kabado ka kaysa sa akin? Nakita ko yung mga gamit sa ilalim ng apron mo. Hindi yan sangkap sa pagluto, di ba? Asuge at ugatambalete. Bakit yung may kinak? Lakan, huwag mo na akong tanungin tungkol dyan. Para lang ito sa protection natin. Sinabi ni Lola Sora na kailangan nating mag-iingat. Ang mundo, hindi ito basta-basta tumitigil kapag nagsimula ng kanilang ritual. Mayumi, pareho tayong may aral ng siyensya. Alam nating dalawa na ang asugi ay lason. Bakit tila kikinig sa mga pamahiin ni Lola Sora? Akala ko ba nandito tayo para pagawin ang pananaw ng mga tao rito? Rational? Paano ka magiging rational sa isang lugar na nagnanakaw ng boses lapaan? Nung nasa Manila tayo, akala ko rin ay sapat na ang siyensya. Pero simula nang tumapak tayo rito, nararamdaman ko mga bagay na itinatago ko sa sarili ko. Ang mga boses na natidinig ko, hindi yun guni-guni. Alam kong amoy ng mga manduralit. Alam ko dahil... Naputol ang kanyang sasabihin. Tila may kung anong bara sa kanyang lalamunan na pumigil sa kanyang pag-anin. Dito ko naramdaman ang lamat sa aming pagsasama.
May malalim na lihim si Mayumi, isang lihim na hindi ko yata kayang malaman. Ang takot sa kanyang mga mata ay hindi lang para sa akin, kundi para sa isang katotohanan baka hindi ko matanggap. Pagtatapos ng hapunan na puno ng nakabibinging katahimikan, lumabas kami ni Mayumi sa veranda. Ang gundo ay tila lalong lumapit sa aming dampa. Ang mga ulap sa paligid nito ay kulay ube, tila nagbabadya ng dugo. Kinawakan ko ang kamay ni Mayumi, pilit na ibinabalik ang init sa kanyang nanlalamig na balat. Alam mo, Mayumi, pagkatapos ng lahat ng ito, babalik tayo sa Maynila. Magpapatayo tayo ng sarili nating klinik sa syudad, yung walang aswan, walang bundok, at pulang lihim. Gusto kong makita kang masaya muli, yung hindi ka tumitingin sa bintana na may takot. Paano kung hindi na tayo maalis? Paano kung mambundok ang magdesisyon para sa atin? Lakay ni pangako mo sa akin, ano man ang mangyari, huwag mo akong iiwan, hindi Mayumi. Ikaw ang tinig ko sa tuwing nawawalan ako ng pag-asa. Ang tahong isakalpisyo ang lahat, pati ang diploma ko, iligtas ka lang. Huwag mo nang isipin ng mga yan. Magpahinga na tayo. Bukas magiging maayos din ang lahat. Seneng halakan. Seneng panahuyan, Mayumi. Niyakap po siya ng mahigpit sa ilalim ng liwanag na buwan. Ang puso ko ay punong-puno ng pag-asa. Isang mapanganib na pakiramdam sa isang lugar na puno ng kamatayan. Binigyan ko siya ng kasiyahan, isang sandali ng kapayapaan bago ang unos. Ngunit, habang nakasandal siya sa aking dibdib, napansin kong isang kakaibang bagay. Ang balat sa likod ng kanyang lee ay may maliliit na kaliskis na tina nagsisimulang sumibol. Agad ko itong binaliwala. Iniisip na baka bunga lang ito ng lanig o allergy. Isang pagkakamali na hindi ko mapapatawad sa aking sarili. Nagising ako sa gitna ng madaling araw dahil sa isang nakabibinging katahimikan. Walang kurigli, walang hangin. Sa tabi ko, nakahiga si Mayumi, pero tila ba hindi siya humihinga ng normal. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang bibig ay nakabuka. Tila ba may kung anong lumalabas o pumapasok doon. Mayumi? Mayumi, gising. Nananaginip ka ba? Mayumi! Sa pagmulat ng kanyang mga mata, nakita ko ang purong takot. Sinubukan niyang magsalita. Sinubukan niyang sumigaw. Pero walang lumabas na tunog. Isang garaligal na hangin lamang at ang malapot na itim na likido na tahan-tahang tumutulo sa gilid ng kanyang labi. Ang kanyang leeg, naroon pa rin ang 10 itim na pasa. Ang kanyang boses ay ninakaw na sa gitna ng kanyang pagtulog sa loob mismo ng aming silid. Hindi mahal, Mayumi. Magsalita ba? Sabihin mo pangalan ko, Mayumi. Binuhat ko siya at isinandal sa dingding. Chinek ko ang kanyang lalamunan gamit ang flashlight ng aking cellphone. Ang bitak ay naroon na. Ang mga hasang ng manduralit. Ito ang pinakamalaking problema na kinatatakutan ko. Ang personal na impact na umasak sa aking lohika. Habang hawak ko siya, isang boses ang biglang umugong mula sa itaas. Nagmumula sa bundo pero tila nasa loob lang ng aming kwarto. Mayu, salamat sa boses mo. Napakatamis, napakaganda. Masarap gamitin para kita ng asawa mo. Trega, hayop ka. Lumabas ka rito. Ibalik mong boses sa asawa mo. Bakit ko pagbalagan sa paglalang ng usang ibigay? Hindi mo ba naglakan? Ang lola ko, siya ang nagbugas ng bintana. Siya ang tumawag sa akin dahil alam niya. Iiwalay niyo ang iyong asawa kapalit ng kaligtasan mo. Tumingin ako kay Mayumi na awang-awa at nagsisisi. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata habang tumutulo ang kanyang luha. Sumabog ako. Ang galit sa mga manduralit at ang pagdududa sa nag-iisang kapamilya ko. Ngunit wala na akong oras para mag-isip. Ang boses ni Drego ay nagsisimula ng manakaw pati ang aking katinuhan.
Hindi ko alam kung anong paniniwalaan ko, Mayumi. At wala akong pakialam sa rayon. Ang mahalagay mabawi natin ang boses mo. Kung kaya mang umakyat ako sa bundok para pumatay ng alimaw, gagawin ko. Kinabukasan, mabilis akong lumabas ng silid at sinalubong ako ni Lola Sora sa sala. Hawak niya ang kanyang tungkod. Ang kanyang mukha ay tila walang emosyon. Tila pa inaasahan na niya ang nangyayari nito. Pulida ang lahat lakan. Ang boses ni Mayumi ay nasa kuta na ni Draco. Kapag sinubukan mo pumakit ang walang tamang gamit, hindi lang boses ang mawawala sa iyo. Bakit ninyo nagawa sa amin to, Lola Zora? Bakit tinayaan ninyo mangyari ito sa kanya? Kayo nagturo sa akin ng panggagamot, pero kayo rin ang digdala sa amin sa kapamakan dahil ang tadhada ay hindi na iiwasan lakan. Ang pagkawala ng boses ni Mayumi ang magsisilbing tulay para makapasok pa sa kuta ni Drago. Siya ang pain at ikaw ang pitak. Kunin mo ang asugil ito. Kunin mo ang gimatis ko. Yan lang ang tanging paraan. Manatili ka rito sama si Lola Mayumi. Huwag kang lalabas. Huwag kang makikinig sa anumang boses. Kahit boses ko pang marinig mo, babalik ako. At ibabalik ang tinig mo kahit ito na huling panggagamot na gagawin ko. Lumabas ako ng bahay bit-bit ang aking medical bag na ngayon ay puno na ng asoge, sine at orasyon. Habang naglalakad ako patungo sa bundok, narinig ko ang boses ni Mayumi na tumatawag sa akin mula sa taas ng bundok. Isang nakakatakot na tanong ang maiiwan. Paano ang boses ng isang tao ay nagiging sandata para sa kanyang sariling kamatayan? Ang paglalakbay ko sa kailaliman ng gubat ay hindi na panggagamot. Ito ay isang paghaharap sa sumpa na matagal nang naghihintay sa aking pagbabalik. Ang bawat hakbang ko paakyat sa bundok ay tila pagyakap sa sarili kong kamatayan. Bitbit ko ang aking medical bag na ngayon ay hindi na mga gamot ang laman, kundi mga kasangkapan ng isang digmaang hindi ko pinili. Ang boses ni Mayumi, ang kanyang huling garalgal na tunog, ang nagpapatakbo sa akin sa gitna ng kadiliman. Habang pinalalalim ko ang aking pasok sa ilaliman ng gubat, napansin ko ang mga puno. Ang kanilang mga balat ay may mga bitak na tila mga lalamunan ng tao. At sa bawat ihip ng hangin, tila may mga bulong na lumalabas mula sa mga kahoy. Dito, ang logic ng siyensya ay tila isang banyagang salita. Walang medical intervention ang makakapagpaliwanag kung bakit ang lupa ay tila tumitibok sa ilalim ng aking mga paa. Huwag kang hihintulakad. Huwag kang nakikinig sa paligid. Ang lalamunan ay organ lamang. Ang boses ay hangin lamang. Hindi sila pwedeng manalo sa isang taong alam ang anatomy ng kanyang kalaban. Ngunit kahit anong pilit kong maging rasyonal, ang takot ay tila isang milaso na dahan-dahang gumagapar sa aking gulukot. Bigla ko napatigil nang marinig kong isang pamilyar na tunog. Loka, Lolesko, narito ka ba? Sinundan mo ba ako? Wag. Dumiretso. Ang kuta ay mikag. Ang boses di Mayumi ay pain. Laba. Wala na akong pakialam kung bitag ito, Loloisko. Ninakaw nilang boses si Mayumi. Ninakaw nilang buhay ng mga tao sa baryo. Kung kailangan ibigay ko ang boses ko kapalit ng sa kanya, gagawin ko. Sabihin mo sa akin, nasaan si Draco? Draco? Ay, hindi ka ngayon. Bago ko pa mahaboy si Lolo Isko, biglang naglaho ang kanyang anino sa likod ng malalaking puno ng balete.
Ang kanyang mamasalita ay tila isang palaisipan na ayaw kong buuin. Anyong ibig niyang sabihin? Ipinagpatuloy ko ang pag-akyat hanggang sa marating ko ang bukana ng isang malaking kuweba. Ang amoy dito ay hindi na nabubulok na harni. Ito ay amoy ng dugo at malapot na likido. Pumasok ako sa kuweba bit-bit ang aking flashlight. Sa gitna ng malawak na espasyo, nakita ko ang isang nilalang na nakaupo sa isang trono na gawa sa manatuyong ugat. Si Draco. Ang kanyang anyo ay tila tao, pero ang kanyang lieg ay may mga bitak na tila hasang na bumubukas-sara sa bawat hininga niya. Sa tabi niya may isang nilalang na nakahiga. Ang kanyang rihina. Ang tiyan nito ay malaki at tila may kung anong gumagalaw sa loob na gustong lumabas. Nandito pinalaban ang manggagamot na may banal na pamayo. Kanina po kami naghihintay sa'yo. Ibalik mo ang boses sa Mayumi Draco. Ibalik mo lahat na ginawa ninyo sa baryo. Ngayon din, o sisiguraduhin ko ang asugang ito ang muling malalasahan mo. Napakababaw mo pa rin, Lakal. Tingnan mo ang reyna ko. Naghihirap siya. Ang binhi sa loob niya hindi makalabas dahil sa sumparang tao. Kailangan namin ang iyong kaalaman. Kailangan namin ang gamay ng isang marunong sa medisina para maipanganak ang bagong hari. Ano, gusto mo magpanak ako ng isang aswang? Nahibam ka na ba? Doktor ako, hindi ako tatapaglingkod ng mga halimaw. Kung matutulungan mo kami mailabas ang binhi ng buhay, ibabalik ko ang boses ni Mayumi. Ibibigay ko ang lunas sa lahat ng taga-baryo na niyakawan namin. Isang buhay kapalit ng katahimikan ng lahat. Hindi pa siya ang sinumpad mo ang manggamot ng hindi namimili ng pasyente. Ito ang aking agam-agam sa pinakamataas na antas. Ang moralidad ko ay nagbabangga. Bilang manggagamot tungkulin ko magligtas ng buhay, kahit pa buhay ito ng isang halimaw. Pero bilang asawa, ang kaligtasan ni Mayumi ang tanging mahalaga. Tumingin ako sa reyna ni Draco, nakita ko ang paghihirap sa kanyang anyo. Sa isang sandali, hindi ko nakita ang aswang. Nakita ko ang isang pasyente na nangangailangan ng tulong. Kapag ginawa ko to, kapag nailigtas ko ang anak ninyo, ibabalik mo ang boses si Mayumi. Panaho. Ang salita ng isang manduralit ay kasing tibay ng tugong nananalaytay sa amin. Gawin mo na manggagamot bago pa maubos ang hininga ng aking reyna. Inilatag ko na aking mga ganit. Ang mga kamay ko ay naninginig pero kailangang maging matatag. Sinimulan kong suriin ang reyna. Ang kanyang anyo ay kakaiba. Ang kanyang mabuto ay tila malambot. At ang kanyang dugo ay kulay ube. Ginamit ko ang aking kasanayan sa pagpapaanak na natutunan ko sa clinical rotation sa Maynila. Ang bawat hiwa, ang bawat pagdiin ay ginawa ko ng may katumpakan. Hawakan mo siya, Drago. Huwag mo siya bahayang gumalaw. Kailangan kong maabot ang binhi. Masyadong masikip ang daanan. Gawin mo, Lakal. Ramdam ko ang tibok ng puso ng aking anak. Napakalakas. Napakalinis dahil sa tulong mo. Matapos ang ilang minutong tila oras ang itinagal, isang maliit na nilalang ang aking nailabas. Hindi ito mukhang aswang, mukha itong tao. Isang napakagandang sanggol na may maputing balat. Ngunit sa paglabas niya, isang kakaibang liwanag ang lumabas mula sa kanyang lalamunan. Agad itong huminga ng malalim. At sa kanyang unang iyak, naramdaman ko ang pagyanig ng buong kuweba. Nagawa mo. Ang bagong hari, ang manggagamot ay nagtagumpay. Ayan na, buhay siya. Ngayon pa rin mo ang palaho mo.
Ang boses sa Mayumi, balik mo na. Lumabas ka na, Lakan. Albaba mo sa baryo. Maririnig mo ng tinig ng iyong mahal. Ang sampay tapos na para sa layon. Ha, 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 ha. Ang puso ko ay punong-puno ng galak. Nagtagumpay ako. Ginamit ko ang aking kaalaman para magligtas ng buhay at bilang kapalit, naibalik ang lahat. Pagdating ko sa paanan ng baryo, sinalubong ako ng isang himala. Ang mga taong dinala sa klinik kanina ay nakatayo na. Nagsasalita na sila. Ang mga itim na basa sa kanilang lieg ay naglaho na tila bula. Lakan, nagawa mo. Ang apo ko ay nagsasalita na siya. Sabi ng iba, narinig daw nila ang boses mo sa panaginip nila at doon sinadagising isa kang bayhan ay Lakan. Salamat, Kapitan. Salamat sa Diyos. Nasaan si Mayumi? Ilan siyang makita. Tumakbo ko patungo sa aming dampa. Mula sa malayo narinig ko ang kanyang boses. Ang boses ni Mayumi. Napakalinaw, napakatamis, tinatawag ang aking pangalan. Laban nandito ako. Salamat, mahal ko. Naibalik ang pinig ko. Mayumi, salamat at bumalik ng boses mo. Akala mo'y mawawala ka na sa akin. Mayumi, bakit hindi nabok ang bibig mo pag nagsasalita ka? Bakit parang sa isip ko lang naririnig ang boses mo? Bakit? Bakit ang lamig ng balat mo? Akala ko tapos na. Akala ko nasagot ko na ang lahat. Pero habang nakatitig ako kay Mayumi, may naramdaman akong lamig na gumapang sa bato ko. Amilyar na lamig. Nagsalita siya. Tinawag niya ang pangalan ko. Pero bakit ganun? Bakit ang tunog ng boses niya parang may kasamang daraydal na narinig ko sa loob ng kuweba? Ang saya na naramdaman ko kanina ay biglang napalitan ng isang malapot at madilim na kaba habang yakap ko si Mayumi. Ano nangyayari? Bakit yan ito? Lakay, bakit pinatatakot? Hindi ba't itong hiningi mo kay Drebo? Ang marinig ako muna eh. Almalagay narito ko sa tabi mo. Hindi ba masaya yun? Hindi ikaw yan, Mayumi. Lumaban ka. Drego, ayop ba? Lumabas ka sa isipan ko. Itigil mo na hanggang sigaw, Lakan. Hindi ka maririnig ng asawa mo. Ang tinig na naririnig mo ay ang alinaw na lang ng kanyang kaluluwa na iniwan ni Drego sa iyong alaala, Lalasara. Anong ginagawa niyo riyan sa dilim? Anong sinasabi ninyong alinaw? Pinalit ni Drego ang boses ni Mayumi. Naririnig mo siya, pero hindi sa para ang gusto mo. Ang boses na yan ang maging alay para sa binhing pinalabas mo sa bundok. Isang buhay para sa isang bagong hari, Lola. Asawa ko si Mayumi. Paano ninyo nagawang panoorin lang na hunin nilang boses na? Kailangan tulak sa akin na umakyat dahil yun ang taging paraan para manatili kang buhay. Nung sanggol ka palang Lakan, ang pabiyan natin ay dapat nang naubos. Ang mga manduralit ay natitigil ng duga bawat henerasyon para makapag-aral ka sa Maynila para magpatuloy ang buhay mo. Nakipagkasundo ako kay Drego. Ibinenta ko ang tinig ng magiging asawa mo kapalit ng kaligtasan mo. Ibinenta niyo siya. Ibinenta ninyo ang tao mahal ko bago ko pa siya makilala. Anong klaseng lola kayo? Anong klase manggagamot kayo na nag-aalay ng buhay ng iba? Ginawa ko yun para sa iyo. Para sa dugong nadadalay tayo sa iyo. Kung hindi ko ginawa yun, wala ka rito ngayon. Wala ang diploma mo. Wala ang talido mo. Lahat ng meron na ngayon ay utang mo sa katahimikan ni Mayumi. Hindi ko hiningi ang kuhay na to. Kung ang kabalit ay ang kaligtasan ng asawa mo, ginamit ninyo ko na Zora. Ginamit ninyong kasalain ko bilang doktor para labay sila na di mo na yun. Kaitor kayo. Lagana, Lola Sora, tulungan niyo kami. Ang mga tao sa klinik,
Mumalik ang sakit nila, pero mas malala ngayon. Hindi lang ang boses ang binuhuha. Buti ang hiniya nila ay tila hindi higop lanhanin. Kapitan Berto, ano nangyari? Yung mga insights mo, kumari yung kanina. Lapitan natin silang bumuti. Parandali at lagyot at lapag. Isang patibuglat pala lahat. Habang nandun ka sa bundok, lalo yung mga sa mga manduralita, sinasabi ni Luis ko ang dubugla sa kamay mo kanina. Habang nagpapanak na nalimaw, yun daw ang nagbukas ng pinto para makamama sila rito nagtuluyan. Hindi ko kinistuto, Kapitan Berto. Sinubukan ko lang iligtas ang asawa mo. Sinunod ko lang ang sinabi ni Lola. Niloko mo kami. Sinabi mo rasyonal ka. Sinabi mo bidisin ang kailangan. Pero dinala mo kami sa kamatayan. Tignan mo ang labas, lokal. Tignan mo ang mga tao. Lokal. Ang manggagamot ay nagbubulak-bulagan. Sora, ang kasunduan ay lason sa tingla. Padahimik tais ko, di daw ang dapat tuwid. Dapat gawin. Ang apo ay nagpada ng demonyo. Kapitan Berto, tumakbo ka na. Wala nang ligtas dito. Bakit para may sumasakit sa akin? Lola Sora, tulungan mo ho, Kapitan. Higa kayo, Lola Sora. Tumili niyo ang orasyon. Iso, lalo paulit tayo siya, wala ng orasyon tatalablak. Ang boses na kailangan para sa proteksyon ay naibigay na nating pagkain. Wala na tayong tinig na puti ibang namana. Pinanood na lang natin ang ating sariling pagkagunaw. Nakita ko kung paano dahan-dahan nanghina si Kapitan Berto. Ang kanyang mga mata ay nanilisik sa takot habang ang kanyang balat ay tila natutuyo sa harap namin. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Draco. Bagaman anyong tao ang kanyang katawan, ang kanyang lieg ay tila isang bukas na sugat na hindi naghihilom. Ang kanyang lalamunan ay punong-puno ng mga bitak na tila hasang na bumubukas sa bawat hininga niya. Mula sa mga bitak na iyon ay dahan-dahang umaagos ang malapot at itim na likido na pumapatak sa sahig. Tila ba ang kanyang mismong pagkatao ay unti-unti nang natutunaw sa harap namin. Pinapapasarap na inyong pagtatalo. Ang bawat salita niyo ay musika sa aking pantinig bago ko ito sipsipin ng tulong. Teka, hayop na. Ibalik mo si Mayumi sa dati. Tagparin ang panahon mo. Tinupad ko pala kukulakan. Buhay ang asawa mo. Narinig ko siya. Ang problema ay masyado ang sakin. Gusto mo lang boses niya. Gusto mo rin ang kanyang kaluluwa. Sa mundo ito, bisa lang pwedeng manatinig o lakas o tawarin o huwag kang magana. Ang boses mo ay gagamitin ko para sa aming mga anak. Isang maralan na boses ng isang pinuno, tamang-tama para sa aming pagbabasa ng sulat. Wag, lumayo ka sa kanya. Lumakas ka. Magpapatay ka niya. Hayaan mo na siya. Tapos na ang laban na ito. Kayo may gawa nito. Kapitan Berto, lumapit kayo. Lalis ko. Gawin mo para alam mo. Wala nang tinig lakal. Ang lason na lang ang natitira. Gamitin mo ang nasogin. Ilupin mo. Ano? Luis ko, ano sinasabi mo? Nasa namasogi, mamamatay ako kung mapamatay ka. Mamamatay din ang boses na gusto niya. Lason sa lalamunan. Lason sa
aswang. Sakripisyo. Masyado ka malalatan para sa isang taong halos wala ng poses. Manahimik ka ng hanong buhay. Wala tanda. Please go. Drago, tama na. Inanood ko si Drago habang tinatapos niya si Kapitan Berto. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang dambuhalang kumot na pumapalot sa amin. Halika na, ibigay mo ng piling sa kre, magiging masaya tayo sa mundo. Doon, walang lola na traitor sa iyo. Walang kapitan na sisisi sa iyo, hindi na wala. Ginamit ko ang boses niya. Ginamit ko ang pag-ibig ko para sa kanya, para lang maisira ng nalimaw mo. Di ba yun ang hila ng pagdaga mo? Ang magsakit iso. Ang lola mo na tulong sa ilan. At ako lang ang nagsasaka mo. Lola Sama, ito bang gusto ninyo mangyari? Ang makita mo ganito. Lakan, wala na ako magagawa. Ang putang may putangin. Ibigay mo na ang tinig mo. Baka sakali hayaan kanyang mabuhay bilang bibi. Nang naguli ko, hindi para sa iyo. Ang hiling ninyo ay para sa sarili ninyo, Lola. Para hindi kayo makonsensya sa ginawa ninyo sa akin. Pero hindi ninyo ako mapapatayin ng kalaglag. Dago, sige, lumapit ka. Kunin mo ang boses ko. Isang talino ng desisyon. Magtaka mo. Halika ito. Ala, sige, kunin mo na, Drago. Kinuha ko ang bote ng asoge. Ang bawat patak nito ay tila isang pangako ng kamatayan. Pininom ko ang asoge ng hindi nahahalata ni Drago. Ayan, handa na ako, Drago. Lumapit ka. Ulit mo na lahat na pagkambahin na balay. Ngayon, manahimil kalalakan, isasama kita sa impyerno. Sa gitna ng dilim, naramdaman ko ang kanyang malamig na labi. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako natatakot. Dahil ang boses na kukunin niya ay hindi na magagamit pa para manlinla. Ito ang huling sambit ko bilang isang taong may teenage. Ramdam ko ang hapdi ng asoge na dahan-dahan sumusunog sa aking lalamunan. Sa harap ko, si Drago ay tila isang gutom na hayop na naghihintay ng tamang pagkakataon. Talikuran niya, ang aking asawang si Mayumi ay nakatayo lang. Isang katawang walang sariling isip, isang instrumentong kinuha na ng dilim. Sa tabi ko si Lola Sora ay nakaluhod, umiiyak at nagmanakaawa, pero ang kanyang masarita ay tila hangin na lang na walang saysay sa akin. Bakit ka pa nagtsatsaga sa pananatiling gising lakan? Kita mo ang Lola Sora mo? Dahil siya ang iyong tapos na ang laban. Ang nasugin ay ninom mo. Sa tingin mo ay makakapiling niya sa akin. Sipsipin ko mga lason mo, itatapon ko lang yan. Kasama ng uling hininga mo. Hindi mo alam kung anong ginawa ko, Drago. Akala mo ba simple lang ang asungin ito? Iyang doktora, alam ko kung paano kumakapit ang metal sa dugo. Sa bawat segundo ng sinisip-sip mo, ang boses ko, nilalason ko, ang buong katawan mo. Masyado kang maraming tanda para sa isang taong malapit na mamatay. Ang boses mo, ang susi sa amin ang mapunta sa lungsod. Hindi lang parang ito ang bos kung kapatang na panarinig sa amin sa Manila. Laga, hindi mo na, patahimitin mo na siya. Isang presyo mo na sarili mo para sa amin. Huwag mo nang pahabaan ang pagturo sa lahat. Yan ba ang dating alam ninyo na ang sumunod ko ang mag-aalay ng iba? Kayo mga albularyo, puro kayo asyon, pero kulang kayo sa kawan. Ngayong gabi, ang medisina ko nagpapatumpa sa kanya. Hindi ang mga bulong ninyo. Lahat. Ang boses ko, narito pa rin. Gamitin mo ang huling kawayan. Ang nasoge ay pampalapot lang
Sa kanyang balansa, kusuhin mo ang lalamunan tawad. Kapag sasalita na ba maganda, dapat itinong yung bagal. Kahit ang boses ko ay hindi mo pulutan nakuha. Ito ay isang sumpa na natili sa lumpo. Naghihintay ng magkagamot na magpapalabas nito. Ganda. Lumapit si Drago at idinikit ang kanyang bibig sa akin. Naramdaman ko ang kanyang manahasang na tila humihigop sa aking lalamunan. Asakit! Tila ba binabalatan ang loob ng aking ledge pero hindi ako pumalag. Hinayaan ko siyang sipsipin ang bawat bitak ng aking boses kasama ang lahat ng asoge na nananalaytay sa aking ngaway. Olhado ito. Gulat narinig ang swang. Namulat ko. Lakaw, anong tinawa mo? Nararamdaman mo bang init? Asuhi ang Drago. Mabigat, makamantagan. Gumagapang niya sa liig mo. Tinutunaw ang lalamunan mo. Pinuputol ang bawat ugat na ginagamit mo sa pagkagaya. Subukan mo sumigaw. Sige, pero wala nang kosa sa lalabas sa'yo. Sinira mo ng instrumento mo. Tapos ka na. Hindi mo alam. Lulis ko ang akin ang bunang kawayan. Inabot sa akin ni Lolo Ispo ang matulis na kawayan na galing sa 7 simbahan. Habang si Drago ay nangingisay sa sahig dahil sa laso ng asoge, nilapitan ko siya. Wala na ang kanyang anyong tao. Ang kanyang lieg ay naglalabas na ng maitim na usok at ang kanyang mga mata ay lumuluwa. Sa hapdi. Kaibigan mo ko. Ano mo? Mawala o pati si Kapitan Berto. Ikaw ay tapos na rin. Itinara ko ang kawayan diretso sa kanyang lalamunan, ang pinagmumulan ng lahat ng kanyang kasamaan. Isang nahaningilong tili ang kumawala sa kanya. Isang tunog na tila inagsamang iyak ng libo-libong tao na kanyang ninakawan ng tinig. Sa pagbagsak ni Drago, ang kanyang katawan ay dahan-dahang naging abo. Kasabay nito, ang mga anino sa labas ng bahay ay naglaho. Napaluhod ako sa tabi ni Mayumi. Ang kanyang mga mata ay muling kumikislap, muling may buhay. Sinubukan kong tawagin ang pangalan niya, pero tanging hangin na lang ang lumalabas sa aking bibig. Laban naririnig mo ba po? Nagawa mo, mahal ko. Nagawa mo. Pero ang boses mo, Lakwen, hisinakripisyo mo ang lahat-lakat. Ang tinig mo, ang profesyon mo bilang doktora. Ang lahat, yan ang tunay na panggagamot. Ang pagbibigay ng sabihin mahagi para mabuhay ang iba. Ang supa ay tapos na, Lakwen. Salamat sa pagpapalaya sa akin. Tumingin ako kay Lolo Isko. Ang kanyang boses ay tuluyan ng nanumbalik at may kapayapaan na sa kanyang mukha. Nagtatinginan kaming dalawang albularyong piniling magsakripisyo para sa kaligtasan ng nakararami. Dito nagtapos ang labanan, hindi sa isang hiyaw ng tagumpay, kundi sa isang katahimikang mas makahulugan pa. Sa anumang salita, isang linggo na ang lumipas simula nang mabalot ng katahimikan ang mundo. Ang sugat sa aking lalamunan ay dahan-dahang naghihirom, pero ang boses ko ay tuluyan ng nilamon ng asoge. Sa bawat pagsubok kong magsalita, tanging garalgal na hangin lamang ang lumalabas. Isang tunog na nagpapaalala sa akin na ang bawat tagumpay ay may katumbas na kabayaran. Nakaupo ako sa aking luma na mesa sa klinik. Pinagmamasdan ang mga taga-baryo na muling naglalakad sa kalsada ng may ngiti.
Wala na ang mga itim na pasa. Wala na ang takot sa kanilang mga mata. Inamin mo muna hitulakan. Kailagin ko yan ng hanat tonting kapis ng royal daya ng bidi ni Lola bago sinamuda. Sabi niya, makakatulong daw ito para dumuwag ang paharandam mo kahit papano. Alam mo, lakahan, hanggang ngayon, hindi pa rin ako mapaniwala sa nangyari. Minsan, pagising ko sa umaga, tinitiyak ko muna kung may boses pa ako. Natatakot ako na baka isang araw ay magising ako wala na naman ako masabi sa iyo. Pero kapag nakikita kita, nawawala ang takot ko. Ikaw ang nagsakripisyo ng boses para sa aming lahat. Ikaw ang tunay na bayani ng baryo. Kahit hindi nila marinigan yung pangalan mula sa iyong sariling bibig. Huwag mo akong tawaging bayani. Ginawa ko yon dahil hindi ko kaya mabuhay sa mundong wala ang boses ng mahal ko. Mas pipiliin kong maging pipi kesa hindi ka marinig kailanman. Dahil napakasarapis mo rin pala kung minsan, no? Pero salamat din hindi mo ko binitawan. Paano tayo ngayon? Paano ng tinik mo? Sabi ni Kapitan, Poo, inaog ni siyang kapitan ng mga tao si Lord Isko. Dahil siya ang pinakamatanda rito. Na huwag ka mag-alala, ang mga tao rito ay sinayin na sa katahimikan. Sabi nila, ang mga gamot mo raw ay mas mabisa na ngayon dahil ang bawat bote ay may kasamang dugo at sakripisyo. Ako ang magiging boses mo lakan. Kahit anong gusto mo sabihin sa kanila, idikta mo lang sa akin sa pamamagitan ng iyong mga mata at akong maghahatid nun. Lumabas ako sa beranda at natagpuan ko doon si Lolo Isko. Nakaupo siya sa isang baitang ng hagdan, pinagmamasdan ng dapit hapon. Lakan, mabuti at lumabas ka. Akala ko ay kuluyang ka na rin nanahimik sa loob ng klinik mo. Masarap ang hangin ngayon ito. Malinis. Wala nang amoy ng gasogi at balansang likido ni Draco. Pero ang katahimikan ito, nakakapanibago. Alam mo, Lakan, nung mawalan ako ng boses doon, galit na galit ako sa mundo. Pakiramdam ko ay dinakawan ako ng pagkatao. Pero ikaw, nakikita ko sa iyo na hindi ka galit. Bakit? Dahil ba naisalba mo si Mayumi o dahil natapos mo na ang utang na dugo ng lola mo? Sa totoo lang, si Sora, kahit ganoon ang ginawa niya, mahal ka doon, natakot nang sana baka mawala ang kaisa-isang apo niya. Kaya siya nagpadala sa takot. Totoo yan, notice ko. Bago siya pumanaw kagabi, kinausap niya ako. Sabi niya, ang katahimikan nila ka na magiging pinakamalakas na agimat laban sa mga mandurali. Dahil kapag wala kang boses, wala silang mapupuntahan, wala silang masisip-sip. Ang katahimikan ay proteksyon. Hahama si Sora roon. Pero alam nating dalawa na ang mundo at hindi natutulog ng habang buhay. Lakan, nandaan mo ang sinabi ko noon. Ang binhi, ang sanggol na nailabas mo sa kuweba. Nasa na kaya yun? Sino ang nag-aalaga sa kanya ngayon? Ilalis ko. Huwag mo nang tawagin sila, fan. Tapos na tayo roon. Napatay na natin si Drago. Napatay natin ang Mayumi. Pero ang ganda. Ang ganda ay dala ang boses ni Lakan. Dala nito ang kapagyarihan ng isang manggagamo. At balang araw, babalik yun para hadapin ang kanyang pinagbula. Maghihigateo, lalo na ikaw, Lakan. Gabi na, nakaupo kami ni Mayumi sa sala. Pinagmamastan ko ang aming dampa na ngayon ay puno na ng liwanag. Wala na ang mga aninong nakatitig sa bintana. Pero sa kailaliman ng aking isip, naroon pa rin ang huling bilin ni Lolo Isko.
Anong iniisip mo, mahal ko? Malalim na naman ang tingin mo sa mundo. Huwag ka nang mag-alala, larito ako. Hindi kita iiwan. Kung may tatawag man sa'yo mula sa dilim, akong sasagot para sa'yo. Ako magsasabi sa kanila na wala silang mahupuwa sa atin. Alam kong iniisip mo. Yung sanggol, diba? Kahit ako, minsan ay nananaginip. Naririnig ko ang boses mo sa panaginip ko, pero sanggol ang may-ari. Sinasabi niya, "Salamat, Papa." Nakakatakot lakay. Pero hanggat magkasama tayo, kaya nating harapin ang kahit ano. Bubuo tayo ng sariling pamilya, diba? At titiyakin natin ang mga anak natin, hindi sila tatawagin ng mundo. Ang sakripisyo ko ay simula pa lang ng isang bagong yugto. Hindi man marinig ang aking tinig, ang gawa ko ang magsisilbing gabay sa lahat. Ang tunay na tungkulin ng isang manggagamot ay hindi namimili ng pasyente at ngayong gabi ng pasyente ko ay ang aking sariling kinabukasan. Sa gitna ng katahimikan ito ng gabi, isang tunog ang biglang umalingaw-maw. Isang boses na napakalinaw, malalim at napakapamilyar. Ito ay ang boses ni Drago, pero mahinahon. Sa tapat ng klinik, isang lalaking nakasuot ng malinis na puting polo ang nakatayo. Ang kanyang tindig ay matuwid, matipuno, malinis, at ang kanyang mukha ay walang bahid ng kasamaan. Ngunit ang boses na ito ay hindi dapat naririnig dahil ang may-ari nito ay patay na. Magandang gabi, Lakan. Ang katawan nasisira, ang laman nabobulok, pero ang aking kapangyarihan hindi namamatay, Lakan. Nagbago lang ako ng sisiklan. Mayumi, ang tagal kong hinintay ang paghinog ng poses mo. Ang nanay ko, ang Reyna, ibiluwis niya ang buhay niya para iluwal ako. Namatay siya para mabuhay ako. Siya ang huling sakripisyo ng aming lahi. Para masigurong makukuha ko ang dapat sa akin, kaya ibigay mo na ang hininga mo. Akin na siya. Nakita kong sinakmay ni Drago ang leeg ni Mayumi. Gusto kong sumigaw, gusto kong tawagin ang pangalan ng asawa ko, pero walang lumalabas na tinig sa lalamunan ko. Hanin lang, pilit pong inihakbang ang mga bako. Susugod ako kahit na wala akong laban, pero huwag ka naman panglakan. Isang maring galaw mo, tipigain ko lalamunan ng asawa mo hanggang sa puto. Sayang naman. Kailangan ko pula mo nito ng buo. Nanginig ang tuhod ko. Nakatitig sa akin si Mayumi, luhaan. Namumula ang mukha. Ang mga mata niya parang nagmamakaawa. Hindi para iligtas ang sarili niya, kundi para tumakbo ako. Pero hindi ako tatakbo. Kinuha ko ang scalpel mula sa bulsa ng uniform ko. Ito lang meron ako. Scalpel? Talaga, ano gagawin mo dyan? Openan mo habang pinapagay ko. Itiwat maha ka shawa nila ka ni Fonda. Matandang pagkalamero, dapat naman sa ikalano. Lafran, kodit po si Mayobe, ilayo po siya, wala ang bahala dito. Nabilis akong tumakbo palapit kay Mayumi. Inalalayan ko siya. Nanginginig siya sa takot, pero nung tumingin ako kay Lolo Isko, alam kong hindi niya kaya si Drago ng mag-isa. Masyadong mabilis ang bagong Drago. Masyadong malakas. Tapos na ang palawin niyo, tata. Ang lahiyo, ang maubos. Hindi ka.
Nakita kong akmang sasakali ni Drago si Lolo. Tumingin ako sa scalpel na hawak ko. Bilang doktor, tinuruan kaming magligtas ng buhay. Tinuruan kaming iwasan ang mga vital organs. Pero ngayon, gagawin ko ang kabaliktaran. Alam ko ang katawan ng tao. Alam ko kung nasaan ang kahinahan niya. Lakad, ang leg, ang hasyaga. Putulong mo at boses siya. Buong puwersa kong itinarak ang scalpel hindi sa puso, hindi sa dibdib, kundi sa gilid ng leg. Direkta sa hasang. Binaon ko pa ng malalim. Naramdaman po ang pagputol ng mga litid, ang paghiwalay ng kanyang vocal cords. Bumulwak ang itim na dugo sa mukha ko pero hindi ako bumitaw. Tinitigan ko siya sa mata. Gusto kong makita niya na ang taong walang boses ang tatapos sa kanya. Ako ko, wala. Nako, ang na. Ay namin. Yava. Patay na. Patay na ang huli sa kanina. Wala na Vrena na magagadak. Wala na Drago na papalit. Kapos na, Lathan. Kapos na. Niyakap ko ng mahigpit si Mayumi habang nakatingin sa bangkay ni Drago na unti-unting nagiging abo at nililipad ng hangin. Wala akong masabi. Wala akong boses para sabihin, mahal kita, ulit test na tayo. Pero sa higpit ng yakap ni Mayumi at sa ngiti ni Lolo Isko, alam kong naiintindihan nila ako. Ang katahimikan ngayon ay hindi na nakakatakot. Ito ay kapayapaan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Hindi na ako nakakapagsalita, pero kaya ko pa ring maglahad sa pamamagitan ng pagsusulat. Habang sinusulat ko po ito para ipadala sa inyo, ang tanging bagay ang mga pumasok sa isip ko. Natutunan ko na para marinig at maniwala sila sa boses mo, kailangan mong tumindig at isigaw kung ano ang tama para sa prinsipyo mo. Muli, ako po si Lakan at maraming salamat sa pakikinig. Ang kwento ni Lakan ay natuturo sa atin ng isang malalim na aral. Hindi lahat ng tagumpay ay kailangang ipagsigawan. Minsan, ang tunay na lahas ay matatagpuan sa katahimikan. Para kay Lakan, ang kanyang mga kamay, naging instrumento sa paglabas ng halimaw, at siya ring tumapos dito, ay nagsisilbing paalala ng balanse ng buhay at kamatayan. Ang pagtanggap niya sa kanyang tadhana bilang piping manggagamot ng mundo ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi ng sakripisyo. Naunawaan niya na ang kanyang kawalan ng boses ay siya palang pinakamatibay na bakod laban sa mga aswang na naghihintay sa dilim. Ang tunay na aral ay ang pagtanggap sa ating kapalaran ng buong puso. Ang laban ni Lakan ay hindi nagtapos sa isang matinding sigaw, kundi sa isang makabuluhang katahimikan na magpapatuloy sa bawat pintig ng puso ng mga taong kanyang iniligtas. Mga katakip silim, ito ang muling kabanata ni Lakan. Naway sa bawat katahimikan na inyong maranasan sa gabi, maalala nyo na may mga sakripisyong hindi naririnig, kundi nararamdaman. Hanggang sa muli.